Good afternoon. This is the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5, Signal TV's One News, Radio 5, and 1PH. Following a two-week trading break due to the Luzon quarantine, the Philippine Stock Exchange crashes to its worst level in years. Local shares plummeted over 13% to close Thursday at 4,623.42. That is its worst finish since January 2012. Earlier in the day, the index even plunged as much as 24%. PSE President Ramon Monzon says he is in talks with local regulators to roll out measures to stem market volatility, including trading suspensions to help calm the market. And barely an hour after that bloodbath, the Bangko Sentral ng Pilipinas provided monetary stimulus to help offset the impending economic slowdown. The BSP slashed policy rates by 50 basis points to 3.25% effective on Friday. The benchmark rate is used by the banks to price their loans. With this, monetary authorities are now signaling lenders to lower loan rates to encourage more borrowing from consumers and from investors. And now that the entire Luzon is under an enhanced community quarantine, lawmakers are eyeing a special session via teleconferencing for the passage of a supplemental budget. For details, News 5 correspondent Mayan Los Baños is joining us live and also online. Mayan, anong balita? Yes, magandang hapon sa iyo, Sir Ed. Inirekomenda na nga ng Senado sa pamumuno ni Senate President Tito Soto ang pagkakaroon ng special session para talakayin itong supplemental budget o dagdag na budget na kakailanganin para nga dito sa pagharap natin sa krisis ng COVID-19. Ayon kay Senate President Tito Soto, Sir Ed, oras na makakuha sila ng go signal sa Pangulo, posibleng gawin ang special session bukas o kaya sa Sabado. Kabilang nga sa kailangan talakayin sa special session ay ang supplemental budget para sa buong Luzon na nasa ilalim ngayon ng enhanced community quarantine. Ayon kay Soto, pumabor ang maraming senador sa kanyang suwestyon sa ekotibo na magkaroon ng special session para sa cash subsidy na ibibigay sa Luzon at sa kalaunan yan sa buong bansa. Sa food subsidy budget na binabanggit ni Soto, no, Sir Ed, mangangailangan daw ng kabuuang halagang 27 billion pesos. Yan ay kung ipapako sa 300 pesos kada araw ang ibibigay sa kada pamilya sa susunod na isang buwan. At kung may 3 milyong pinakamahihirap na pamilya sa NCR pa lang ang ating pinagbabasehan. Ayon kay Soto, mahalaga na may sapat na perang pambili ng pagkain para sa mga tao lalo't naka-lockdown ang Luzon. May impormasyon daw kasing nakuha ang Senate President na posibleng magkulang na ang pagkain sa susunod na linggo. Pag nangyari ito, magkakagulo at magkakaproblema tayo sa public order, bagay na iniiwasan nilang mangyari. Samantala, dahil hindi pa rin papayagan ng mass gathering o pagtitipon-tipon ng maraming tao, ay posible daw na gawin itong special session na ito sa pamamagitan ng teleconference basta't si Senate President Soto daw ay present sa session hall. Kabilang din sa nagtutulak ng special session si Senator Bongo para mapag-usapan ng supplemental budget, mabigyan ng flexibility ang Pangulo at iba pang ahensya ng gobyerno para ma-allocate ang pondo na kailangan. Samantala, Sir Ed, dismayado naman ang ilang senador gaya ni Senator Nancy Binay sa tingin niyang mabagal na pagtugon ng National Food Authority o NFA sa pamamahagi ng bigas sa mahihirap nating mga kababayan at komunidad na malubhang naapektuhan ng lockdown dito sa Luzon. Tanong pa ni Senator Binay, anong oras na raw ba? Dapat na raw ipamigay ng NFA ang mga bigas sa tao. Giit ni Binay, hindi naman bakasyon ang nangyayaring lockdown ngayon sa Luzon, kundi gera laban sa sakit ng COVID-19. Nangangamba ang senadora na baka magkagulo oras na dumami ang nagugutom. Wala raw kasing malinaw na plano ang NFA para mabigyan ng bigas ang mga nangangailangan. Sir Ed? Okay, Mayan, yung binigit mo kaninang numbers, 27 billion amounting to 300 pesos per day per family. Tapos yung 3 million mo, is that Yes. families or individuals? 3 million families yon times 5, 15 million individuals na pinakamahihirap sa buong NCR. Yun pa lang yung pinagbabasehan nila, 27 billion pesos na raw yung kakailanganing dagdag na budget. So kinakailangan talaga nila magpasa ng supplemental budget ayon kay Senate President Soto.
7 billion is only for NCR as far as they can tell. Hindi pa dito kasama yung, for example, Central Luzon, Northern Luzon, and Kabikulan. Hindi pa. Kasi nung tinanong natin siya nung mismong PEG kung sakasakali yung rough estimate niya sa Luzon, sabi niya baka 50 to 100 billion yung kakailanganin nila. Pero ang ginawa niya kanina, estimation lang ng isang ekonomista sa isang maliit na bahagi ng ating populasyon. Kinuha muna nila yung mga pinakamahihirap sa NCR, 27 billion na nga raw. Sabi nga ni Senate President Soto, ang ideal nga raw sana ng budget, 500 pesos per day per family. Pero dahil nga daw medyo kaunti yung ating budget, biniliitan na raw nila to 300 pesos per day for the next 30 days, Sir Ed. Well, tama yun kasi yung minimum wage sa Metro Manila ngayon is around 537 already. So, mga kalahati lamang ng minimum wage yung mabibigay kung sakaling i-follow natin itong formulang ito. Tama po. Tama po, ganun nga lang. So, ang sinasabi nila Senate President Soto, kung makakuha sana sila ng go signal ngayon mula sa Pangulo, pwede na raw bukas gawin yung special session or sa darating na Sabado dahil nga sa kanyang nakuhang impormasyon na baka mukhang magkukulang daw ang ating supply ng pagkain sa susunod na linggo at nangangamba sila na baka magkaroon tayo ng problema sa public order, tumaas ang krimen, oras na, syempre, magutom yung ating mga kababayan. So, gusto nila masolusyon na agad at makapagbuhos agad ng pondo para sa pagkain. Okay. Mayan, procedure-wise, kailangan ba muna nilang ma-identify yung panggagalingan ng perang ito bago sila makapagpasa ng supplemental budget o kayang ipasa nila yung supplemental budget kahit wala pang source ng funding? May binabanggit kanina, Bok, no, si Senate President Soto na parang may panggagalingan na sila na budget. May sinasabi siya na UCT na parang meron ng mga available funds na pwedeng panggalingan nitong 50 to 100 billion pesos na hinihingi nila. Unconditional cash transfer na nagkakahalaga daw ng 36 billion pesos na nasa 2020 GAA. Yan daw ay mula, ang impormasyon daw na yan ay nanggaling kay Senator Loren Legarda na dating Finance Committee Chairman. So ito yung titignan nilang posibleng panggalingan ng budget, Sir Ed. So yung kung kukunin na yan sa UCT, I suppose that's the budget for the UCT for the entire year. So parang ang maaaring mangyari niyan, i-advance sila yung UCT for the entire year para ilaan dito for 1 month or 2 months na gagamitin para dito sa emergency fund. Tama po. And kasama din dun sa gagawin nila para kaya gusto nila magkaroon ng special session is also para magkaroon ng provisions na magkaroon ng flexibility si Pangulong Duterte and other agencies na mag-realign. Kasi di ba medyo bawal na nga yan dahil tapos na yung ating budget season. Pero dahil nasa emergency tayo, nasa crisis tayo, bibigyan sila ng certain amount na pwede nilang i-realign to certain items within itong habang itong time period na nilalabanan natin itong COVID-19. Okay, may nabanggit ka kanina na kailangan nata na at least at the very least si Senator Soto nandyan sa Senado, tama ba? Oo, tas ni-review din namin yung rules kanina. Ang medyo komplikado pa to, hindi ko pa masyadong maplansya sa utak ko kung paano mangyayari. Kasi for them, para payagan na magkaroon ng teleconferencing, Sir Ed, dapat daw magkaroon ng suspension of rules para payagan sila na hindi sila physically present sa session hall. Ang problema, for them to suspend the rules, kailangan din physically present sila sa plenary to declare a suspension of rule. So parang hindi pa masyadong malinaw sa akin. Pero ang sinasabi sa ating impormasyon dito, Sir Ed, posible daw na i-advance na yung questions and answers, ano yung mga kailangang pagtuunan na kailangang pagdebatehan para kung sakasakaling kailangan yung presensya nila sa plenaryo, botohan na lang, tapos alis na sila. Kung social distancing, tapos mabilis na botohan, tapos tapos na. Ganon kabilis lang yung special session na posibleng mangyari. Yeah, pero that would still require the senators and their staff and the security and the personnel of the Senate to all come to work. So it's not as simple, I suppose it's not as simple as just having 24 senators come to work.
Correct. May sagot dyan si Senate President Soto. Sabi rin niya, pwede rin daw na skeletal ang mangyari doon sa staff. Hindi rin nila kailangan lahat ng staff. Ang mahalaga lang daw sa kanila, may magre-record ng mangyayaring botohan. Siguro ang medyo mas may problematic for me, not much on the Senate, on the part of the House of Representatives. Yes. Dahil 300 congressmen ito, hindi rin natin masyado ma-imagine kung paano mangyayaring social distancing at hindi ganun karaming tao in one area. So this is something na kailangan nilang ayusin. Bagamat nakita na akong statement ni Speaker Alan Cayetano, sabi nila, ready sila for a special session once itawag na ito o i-call na ito ni Pangulong Duterte. Siguro, mas rumble pa nga, tama ka, mas rumble pa yung sa Kongreso kasi, like you said, 300 plus congressmen, and these are district congressmen. So, in all likelihood, and I think you would expect this, congressmen should be in their districts right now helping out sa kanilang mga distrito. They shouldn't be just in Manila. Di ba? So with the lockdown in place, Tama po. how are Correct. they going to come back? Without any flights as well. Kasi alam ko, sir, alam nyo rin to, malinaw talaga sa rules ng Senate and House, pag botohan, kailangan present ka. Di ba kapag nga lumabas ka, kunyari nag-CR ka, hindi na agad counted yung boto mo doon eh. So I think kapag ganito, dapat kailangan talaga present sila sa botohan. Hindi ko alam kung paano nila babalikuin yung rules para posibleng ang botohan maging teleconferencing kasi as per rules, strictly talaga dapat physically present sila. Although, Mian, I don't know Sa about plenaryo. Mian, I don't know about the Senate, pero sa Kongreso napansin ko, kung walang mag-raise ng issue ng quorum, deadman lang silang lahat. Alam mo yun, kahit kulang-kulang sila, Actually, kahit 10 lang pwede sila, naman. basta Quorum walang lang, mag-raise ng pwede question ng naman. quorum, pasado yan at on paper, they were all in attendance. Napaisip ako doon. Actually, tama ka doon, sir. Pag walang mag-question ng quorum. Pero dapat, kasi ang Senate kasi, sir, madali mong makita Majority dapat 13 makaboto, di ba? Pero sa House nga, totoo yan. Tama Sige. ka naman doon, sir. Sige. Bok, pero teka, huling hirit na lang. Yung teleconferencing na sinasabi mo, will it be open, do you think, to the public? Will we be able to view it online? Will it be made available for us to watch and see how our legislators perform during a time of emergency? That's a safe assumption, Bok, kasi safe to say, yung miyembro din ng media, medyo ayaw na munang mag-cover sa ganong parte na secluded plenary na maliit tapos ang dami-dami nyo. So kahit kaming mga Senate reporters, we would like na i-monitor na lang from afar. So safe to say or safe assumption na pwedeng naka-live ito sa website ng Senado para din ma-monitor ng media at mapanood din ng publiko itong gagawing trabaho ng Senate at House of Representatives. Okay, maraming salamat, Mian Los Baños. And just like what Mian reported, Senator Nancy Binay expressed disappointment with the National Food Authority for their slow response in the distribution of rice to affected families and communities. And to explain to us what's really happening, we have on the line NFA Administrator Judy Carol Dansal. Ma'am, magandang hapon po. Ay, magandang hapon po, Sir Ed, at Opo. sa inyong mga tagapakinig. Thank you for joining us po. Narinig po ninyo yung complaint po ni Senator Binay na mabagal daw po yung paglabas ng mga stocks. Ay, sa inyo ko lang po, Sir, narinig at nagpapasalamat po ako, Sir, dahil pinarating niyo sa aming kaalaman. But mukha yatang ito hindi naintindihan ni Senator Binay po yung aming trabaho sa National Food Authority. You know, Sir, ang trabaho po namin ay we take positions of all our stock inventory. Meron ho kaming available. Ang sineservan namin pursuant to the new RTL law is that Ma'am, are you still there? Administrator Dansal, can you hear us? I think we lost the administrator. Subukan po namin balikan si Administrator Dansal ng NFA in a few minutes. In the meantime, other government agencies and private firms are also ramping up efforts to help curb the further spread of COVID-19. PAG-IBIG Fund is offering a 3-month moratorium to its member borrowers in Luzon, including the NCR, to help defray their expenses during the enhanced quarantine. Eligible to apply for the moratorium are PAG-IBIG Fund Housing Loan, multi-purpose loans, and calamity loan borrowers with payments due on March 16 until June 15.
San Miguel Corporation revives Nutriban, the vitamin-packed bread which will be distributed to affected Metro Manila communities amid the COVID-19 outbreak. The company promises to continue delivering food products to LGUs, checkpoints, and hospitals in Metro Manila. Nutriban was introduced in the 1970s and distributed primarily to public elementary school students as a complete meal. Labor Secretary Silvestre Bello on Thursday thanked companies who committed to give their employees their full pay for the duration of the enhanced quarantine. In a statement, Bello called on other big enterprises to take the extra mile in assisting their workers during this crisis situation. He also appealed to employers not to resort to retrenchment amid the work stoppages, suspension of public transportation, and restricted movement of people in their communities. At babalikan po natin si Administrator Judy Carol Dansal ng NFA. Ma'am, can you hear us? Yes, sir po. Ay, ma'am, naputol po. Opo. Ay, tuloy ko lang po. Ang Yes po. sa amin po, sir, ang mandato namin is mag-position po ng bigas para sa mga LGUs, PSWD during calamities. At, sir, hindi kami nag-distribute directly sa mga beneficiaries ng biktima ng mga calamities po. Opo. Sa ngayon po, ang ginagawa po namin ay nag-distribute na po kami sa mga LGUs para sa mga kanilang constituents po. At nasa-serve namin po, hindi kami mismo magbibigay directly sa mga beneficiaries po. It's either through the LGUs or through the DSWD po. Okay, buti mo malinaw. Ma'am, yung NFA po, kamusta po yung inyong buffer stock? Kamusta yung stock natin ng rice? Marami po tayong buffer stock, sir, kasi nung nakaraang taon, marami po tayong nabili na equivalent to 14.6 billion pesos at yan po yung stock position natin nationwide. Sa ngayon po, sir, siyempre palay form po yan, pero meron din po tayong in rice form kasi po ginigiling din namin yung mga nabili namin para ready for distribution. Katulad na ngayon na meron tayong biglang calamities. Nagsimula pa po noong January dun sa Taal Volcano eruption at ngayon po ongoing po yung aming distribution at saka yung aming positioning at saka yung magmula po nung nagkaroon ng Taal Volcano. Okay. Ma'am, Eruption. yes ma'am. Ma'am, sa tansya po ninyo, ilan pong buwan ang ating reserba ngayon? Ay, dito po sa reserva natin po, sir, kung dito lang sa Manila, may 14 days po tayo kung sa requirement ng national. Opo, 14 days na kung yan ay ang NSA ang magpapakain ng buong Pilipinas. 14 Marami days po tayo, po. sir. I'm sorry ma'am, Yes, sir. 14 days if you look at the numbers nationwide. Yes, sir. Pero pag, for example, in Metro Manila, More how are than we in Metro 14 Manila? days. Ano po? Metro Manila naman po, sir, meron tayong sandali ating nang kulang sa itong data ko. Meron ko kaming 400,000 bags at kung ilang araw po silang current inventory namin ay for 4 days. Hindi po tayo kukulangin. At kami po ay ongoing ang mga transfer ng aming trucks nga galing po sa Region 1, Region 2, and Region 3. Kamusta naman po yung, nabagit po kasi ninyo, yung NFA lamang ay nagdi-distribute sa mga LGUs. Tama po? Yes, sir. Opo, kamusta po yung inyong distribution sa LGUs? How's it going? Maganda po, sir. Dito lang sa Caloocan po. Ngayon lang, kanina lang po, sir, umaga. Nagbayad po ang Caloocan ng equivalent to 48,600 bags dahil nag-lockdown po yung tatlong barangay si Mayor Malapitan at nagbayad po sila kanina ng cheque na 60 million po mahigit. At nag-advise na rin po sa amin ng mga requirements ng Quezon City at saka hindi lang nga po dito pati yun sa labas ng Metro Manila kasi po, sir, di ba yung coverage ng ating enhanced community Quarantine po. quarantine. Meron po kaming enough supply for Region 1 to 5. Okay. Maraming salamat po. That was NFA Administrator Judy Carol Dansal. And this just in, the Department of Health confirms 15 new COVID-19 cases in the country. This brings the total number of cases here in the Philippines to 217. The agency also reports one additional recovery, putting the national tally at 8. Death toll remains at 17.
And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, the Philippine Star, and Business World Online. I'm Ed Lingao. We are One News.